Ang pinakamagandang paghihiganti, hindi yung makagawa ng masama sa gumawa sa'yo ng masama. Yung makonsensya, yung gumawa sa'yo, napakabuti ng asawa ko, ba't ka niloko? Napakabuti ng magulang ko, ba't hindi ko nirespeto? Napakabuti ng kapatid ko, isang beses hindi niya ako napagbigyan, nagtampo ko, nakalimutan ko yung maraming beses na ginawa niya pagtulong sa akin. Napakabuti ng anak ko, ba't tinakwil ko? Wala akong kontento. Kapag puro masama ang ibibigay mo dahil puro masama ang binigay niya sa'yo, huwag mong aalisin yung tsansa. Kasi maapektuhan ka rin. Lalo na kung hindi ibang tao yung nagkasala sa'yo. Hihingin ba sa atin ng Panginoon ito nang hindi natin kakayanin? Anong purpose natin ba tayo nilikha ng Diyos? Tayo'y kawangis ng Diyos. So may kakayanan tayong maging katulad ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa paraan ng ating pinag-uusapan. Kapag nagpapatawad daw tayo magiging tunay na mga anak ng Diyos. Mas mahirap kasi ang magpatawad. Ibig sabihin ba nun, kapag nagpapatawad tayo lang ang anak ng Diyos? Yung iba hindi, kasi hindi sila nagpapatawad, anak din sila ng Diyos. Kaya kapag tayo nagpapatawad, umaangat ka. Hindi lang dun sa mga nagsisimba, nagdo-donate, gumagawa ng mabuti. Umaangat ka yung level ng kabanalan mo. Alam ng anak mo, yung paghihirap na dinanas mo, yung sakit na naidulot ng panloloko ng asawa mo sa iyo, yung pagkabayaan ng asawa mo sa iyo, and therefore, pati na rin sa mga anak mo. Alam ng anak mo yon, kaya okay lang sa kanya na magalit ka sa tatay niya, sa nanay niya. Pero kung sa kabila ng ginawa sa iyo, ng asawa mo, ng tatay niya, o kaya ng nanay niya, magiging civil ka pa rin, pipilitin mong patawarin pa rin. Sabihin ng anak mo, iba yung nanay ko, iba yung tatay ko. Kasi alam ng anak mo, nagiging civil ka sa asawa mong nanakit sa iyo, na tatay niya o nanay niya, dahil sa kanya. So sobra talaga yung pagmamahal mo. At yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. At hindi niya hihingin kung hindi natin kakayanin.